Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ay patuloy sa ating ginagawang paghahanda upang salubungin ang dakilang kabisahan ng ating mahal na patron si San Andres. Nawa sa ating ginagawa na paghahanda at pag-aalay ng sarili, patuloy nating makita ang kanyang mga inspirasyon at halimbawa na magagamit natin upang patuloy tayong mapabanal at mapabuti sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa pagsimula ng ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na ba akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon ay binibigyang galak kami sa taunang pagunita kay Santa Catalina para mo ng awang ipagkaloob na kami matulungan ng kanyang kagitingan sa kapagkaningning ng kanyang pagkauliran sa kadalisayan at katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumaba mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng banging walang hangganan ang lalim. Sinunggaban niya ang dragon
ang ahas noong unang panahon na siya rin ang Diablo at Satanas. At ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. At inihagis ito ng anghel sa banging walang hangganan ang lalim. Saka sinarahan at tinakpan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansa hanggang di natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nooy, palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Nakakita ako ng mga trono, ang mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at naghahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito na tinatanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon, na parang ang lupa't langit sa kanyang harapan, at hindi na nakita pang muli. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila o maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ay isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng kamatayan at ng Hades ng mga patay na nalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit, ang isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. Ang nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos. Gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri buhay na Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay magpupugay, maging ibong layang-laya sa templo mong nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O puon, hari namin, at Diyos na walang upas. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasay masasabing mapalad din, habang lumalakad lalo mo nangang palakasin. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Magsitayo po ang lahat.
Naririto, malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. After po ng 1 year ay mali ako nakabalik dito po sa Narsagaray. Minsan po ay mayroong isang kwento tungkol sa isang pagano. Siya po ay taong hindi naniniwala sa Diyos. Lagi po siyang pinupuntahan ng mga Katoliko upang ibahagi yung aral nating mga Katoliko. Hinihikaya din na sana siya ay magpabinyag at maging Katoliko sa kanyang edad na halos mag-70 taon. At dahil sa patuloy na pagbunta ng mga Katoliko sa kanyang bahay, siya ay nakumbinse na magpabinyag sa ating simbahan at siya po ay naging Katoliko. Dahil siya ay mayroon ng edad, isa sa kanyang naging ministeryo, kasama ng kanyang mga kapwa Katoliko, ay pumunta ng ospital at doon ay magbasa ng Biblia at magkaroon sila ng pagbabahaginan. Yun na ang ginagawa niya araw-araw at kasama ng kanyang kapwa Katoliko. Subalit isang araw, pagpunta niya ng ospital, siya po ay nawala ng malay. Dahil po siya ay nasa ospital at kaibigan naman niya ang mga doktor, siya ay tiningnan kung ano ba ang naging problema at siya ay bumuwal. Nakita ng doktor sa mga testing sa kanya, siya ay mabubulag sa loob ng halos 1 taon o 1 taon at kalahati. Kinabukasan, hindi na nagpunta yung taong ito sa ospital. Lumipas ang 3 araw, 5 araw, 1 linggo, ay hindi pa rin siya nagbabalik ng ospital upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. At dahil dito, yung ilang nurse na kanyang naging kaibigan ay pinuntahan siya sa bahay at kamustahin bakit hindi na siya nagpupunta ng ospital. At sabi ng mga nurse doon sa lalaki,
Bakit po ba hindi na kayo nagpupunta ng ospital ngayon? Marami po ang naghihintay sa inyo na basahin ninyo ang salita ng Diyos sa kanila, sapagat sila'y natutuwa sa inyong mga ibinabahagi. Nagtampo ba kayo sa Diyos nang malaman nyo na kayo'y mabubulag? Nakangiti lang po yung lalaki at sabi niya, hindi po. Hindi po ako nagtatampo sa Diyos. Sa katunayan, kaya hindi po ako nagpupunta ngayon ng ospital. Unti-unti ko pong kinakabisado ang bawat talata sa Biblia upang kung ako man ay mabulag, magagawa ko pa rin ibahagi ang salita ng Diyos sa aking kapwa. Maibahagi ko pa rin ang pag-ibig ni Kristo sa aking kapwa. Hindi niya pinahalagahan yung kanyang mata. Maaari naman siyang magpatingin na kaagad, pero ang kanyang tiningnan ay mas mahalaga. Kinakailangan ang salita ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos ang patuloy niyang mailagay sa kanyang puso at maibahagi sa kanyang kapwa Kristiyano. At siguro yun po yung ating titingnan sa ating pagdiriwang sa gabing ito. Kung babalikan po natin ang ating mga ebanghelyo ng mga nagdaang araw at ngayon, ito ay may kaugnayan sa muling pagbabalik ng ating Panginoon sa kanyang paghahari at sa kanyang paghuhukom sa mga tao. Pero bakit nga ba merong natatakot sa kanyang pagdating? Bakit nga ba merong mga nalilito sa kanyang pagdating? Kasi nga, ang laging pinahahalagahan ay ang mga bagay na ibinibigay ng mundo. Pagdating po ng huling araw, yung ibinibigay ng mundo po ay lilipas at mawawala. Ano lang po ang maiiwan? Ang Diyos. At paano natin mapapalalim ang ugnayan natin sa Diyos? At paano natin mapaghahandaan ang kanyang pagdating? Kailangan po natin ng mga bagay sa mundong ito, pero ito ay dapat pangalawa o pangatlo lamang sa ating buhay. Dapat ay makita natin kung ano ang una, kung ano ang pinakamahalaga, kung ano ang tunay na makatutulong sa atin upang tayo ay maging banal at mapalapit sa ating Panginoon. Una, ayon po dito sa ating binasang mabuting balita, ang dapat po nating bigyan ng importansya ay ang kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay tunay na mahalaga sa buhay natin bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko. Kung wala tayong kaalaman sa salita ng Diyos, paano natin makikita yung mga mabubuting bagay na dapat nating gawin? Kung tayo ay walang kaalaman sa salita ng Diyos, paano natin makikita yung magiging gabay natin at magiging pamantayan ng buhay natin bilang mga Kristiyano? Kung wala tayong alam sa salita ng Diyos, paano pagdating ni Kristo, hindi tayo masasama sa kanyang kaharian, sa tahanan ng kaniyang Ama. At siguro yung isang bagay na dapat nating tingnan, na sa mundo natin, ang una nating pahahalagahan din ay ang salita ng Diyos na patuloy at paulit-ulit nating dapat na naririnig. At batay po doon sa mga programa ng ating diocese, ito po ang isa sa karaniwan na binibigyan ng tuon ngayon. Marami na po tayong ginagawa. Meron po tayong mga prayer meetings, meron po tayong mga BEC, meron po tayong iba't ibang pagbabahaginan bilang mga Kristiyano. Pinapakita lang sa atin na tayo ay dapat na nakaugat lagi sa salita ng Diyos upang maging maayos, mabuti at maganda ang pamumuhay natin bilang Kristiyano. Kaya yun po yung magiging katanungan, ang salita nga ba ng Diyos may bahagi sa iyong puso? Ang salita ba ng Diyos ay may puwang sa iyong buhay? Ikalawa, na dapat pahalagahan natin bilang mga Kristiyano ay ang pag-ibig ng Diyos. Nararamdaman ba natin ang pag-ibig ng Diyos? Kung tayo ay magbabalik tanaw sa kasaysayan ng kaligtasan,
Paulit-ulit at lagi nating nakikita ang pagmamahal ng Diyos. Sa lumang tipan, ipinakita niyang pagmamahal sa pagpapadala ng iba't ibang mga tutulong sa tao. At ang pinakarurok ng kanyang ginawa ay ang pagsusugo ng kanyang buktong na anak. Isinugo niya ang kanyang buktong na anak upang kung sino ang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iyon ay dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Pero pinahahalagahan nga ba natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay? O lagi na lamang natin siyang sinasaktan, lagi na lamang natin siyang sinusugatan, na tayo na lagi niyang tinatawagan upang magbagong buhay? Ang pagbabagong buhay ay gagawin ilang araw lamang o ilang linggo lamang, babalik din sa dati niyang uri ng pabubuhay, ang buhay ng kasalanan. Kaya makikita po natin, minsan nagbabagong buhay, masyadong limited, masyadong temporary. Dapat pag magbabagong buhay, unlimited at permanent, upang mapahalagahan natin ang pag-ibig ng Diyos. Ano man ang ating karanasan sa buhay, kapag tayo ay nagsisimba, pagising natin sa umaga, pupunta tayo sa pinagtatrabahuhan, o kaya naman ay meron tayong mga ginagawang mabubuting bagay, lahat po noon ay makikita natin ang pag-ibig ng Diyos. At dahil nakikita natin ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa, tunay na mabubuo sa ating pagkatao, sa ating kalooban at pananampalataya, ako ay nagiging tunay na alagad ni Kristo. Ang kanyang pagmamahal ay hindi lamang isang salita na aking inaalam ang kahulugan. Ang pagmamahal ng Diyos ay isang magandang karanasan na patuloy kong nagiging gabay upang mag-alay ng sarili kay Kristo at sa aking kapwa. Ikatlo, isa po sa pahahalagahan po natin upang tayo makapaghintay sa pagdating ng Panginoon ay ang tagumpay ng Diyos. Nagtatagumpay po ba ang Diyos sa buhay natin araw-araw? Makikita natin, laging merong pagtutunggalian ang masama at ang mabuti, ang pagtutunggalian ng tama at mali. Merong bumubulong sa ating puso, ang banal na Espiritu, gawin mo lagi ang tama at kailanman ay huwag mong gagawin ang mali, pagtutunggalian sa ating mga puso. Pero minsan sa magiging tao, ang lagi nating mapipili ay ang mga bagay na magbibigay sa atin ng kaligayahan kahit mali, kahit tayo ay nakasasakit ng damdamin ng ating kapwa. Dapat, bilang mga Kristiyano, pag gumagawa tayo ng isang bagay, ang lagi nating tinitingnan, ito ba'y makabubuti para sa aking kapwa? Ito ba'y pagpapahayag ko ng pagmamahal sa aking kapwa? Kaya yun po yung isang bagay na dapat nating tingnan. Lagi dapat nagtatagumpay si Kristo sa ating pananampalataya bilang Kristiyano. Katulad na lang ng ating pagsisimba ngayon. Siguro yung iba sa atin ay nakakalimang araw na ng nobenaryo. Ang lahat ba ng naririnig nating mensahe ng salita ng Diyos, ang lahat ba ng aral na ating naririnig, ay hindi lamang natin inilalagay sa ating mga puso, ito dapat ay magkaroon ng bunga sa ating pang-araw-araw na buhay. Doon natin makikita nagtatagumpay si Kristo sa atin sabagat siya ay laging tumatawag sa atin upang isabuhay ang ating misyon. At siguro yun po yung isang bagay na dapat nating pagnilayan sa gabing ito. Narinig na nga natin ng mga nakarang araw, darating si Kristo, nakakatakot, hindi natin alam kung kailan. Pero dapat ay hindi yun ang tuon natin kung kailan siya darating o paano siya darating. Ang dapat po nating makita, ano ang dapat kong gawin
ano dapat ang maging sentro ng aking puso at ng aking buhay. Dapat, ito ay ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, at ang tagumpay ng Diyos sa buhay natin bilang Kaniyang alagad. Amen. Magsitayo ang lahat. Tinatawag tayo ng Panginoon na magbantay sa Kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama sa panalangin habang naghihintay sa Kanyang pagdating. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway makatugon sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong may mabuting kalooban, naway sama-samang kumilos para wakasan ang pag-aaway at digmaan, pang-api at kawalang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating kamulatan sa presensya ni Kristo, naway higit pa nating palawigin sa ating mga dukha at mga naghihirap na kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway maranasan ang walang hanggang kaligayahan sa piling ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan po ng ating puso, idalangin din po natin sa Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Buksan mo ang aming paningin sa iyong presensya sa aming piling. Ilapit mo kami sa iyo araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat, pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid, upang bagay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihanda. Ngayong si Santa Catalina ay ginugunita. Kasihan mo ang mga ito katulad ng iyong pagkalugod sa nagpakasakit na martir sa paninindigang lubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na Santa Catalina ay parangalan. Sa ikabanalig namin may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sabagat minarapan mong kanyang matularan, ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martiray dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayun naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-ala-ala sa pagkamatay at muling pagkabuhay sa ng iyong anak. Kaya diniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang nagkakaisang bayan ng Diyos, awitin natin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa ng aming laman sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. At huwag mo man ipahintulot sa tukso. At iyan hiniling namin kami diya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanamika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kabayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kabayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kabayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kabayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Bilang magkakapatid, magbigayan kayo at maghangad ng kabayapaan ni Kristo sa bawat isa. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahan na makisalo sa pagdiriwang ng banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso, niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mabagmahal sa hanay ng mga banal, si Santa Catalina ay iyong pinutungan ng iyas ng kadalisayan at tagumpay sa katatagan. Pagkalooban mo kaming tumanggap sa banal na pakikinabang, ay makabanaig ng buong tabang sa lahat ng kasamaan at maging dapat magkamit ng kalwalatian sa piling mo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Nagsusumamo kami sa iyo, Panginoon, na kami sana'y laging tulungan ng Apostol na San Andres, na inilang mong maging tagapangaral at pastol ng iyong simbahan, alang-alang sa anak mo, si Jesucristo ang Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo, at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo at patuloy na sa buhay ang tunay at makabuluhang pananampalataya. Salamat sa Diyos.